Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng bagong pagsubok sa PISA sa malikhaing pag-iisip. Manila, Philippines, ang mga estudyanteng Pilipino ay may isa sa pinakamahinang creative thinking skills sa mundo. Batay sa isang bagong inilunsad na global benchmarking test, ang 15 taong gulang na mga mag-aaral sa Pilipinas ay nakakuha ng average na 14 na puntos sa bagong ipinakilalang Creative Thinking Assessment ng 2022 cycle ng Program for International Student Assessment, PISA, na naglagay sa Pilipinas sa pinakamababang 4 sa 64 na bansa. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng PISA ang mga mag-aaral kung gaano nila magagamit ang kanilang imahinasyon at pagkamalikhain upang bumuo at pagbutihin ang mga ideya. Ang pagganap ng mga estudyanteng Pilipino ay naglagay sa Pilipinas sa kaparehong hanay ng iskor gaya ng 3 iba pang bansa sa ibaba, o kung saan ang mga bansa ay hindi naiiba sa istatistika mula sa Pilipinas, Albania, Uzbekistan at Morocco. Ang mean score ng Pilipinas na 14 na ay mas mababa rin sa Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, average na 33. Ayon sa mga resulta ng PISA sa Creative Thinking na inilathala noong Martes. Ang mga bansang nakarating sa nangungunang 5 ay ang Singapore, na ang average na score ng mga mag-aaral ay 41, Korea, 38, Canada, 38, Australia, 37, at New Zealand, 36. Ang mga pagkakaiba sa pagganap ng mag-aaral sa mga bansang may pinakamataas at pinakamababang pagganap ay matingkad. Halimbawa, humigit kumulang 3% lamang ng mga mag-aaral na Pilipino ang maaaring tumugma sa mga malikhaing kakayahan sa pag-iisip ng karaniwang mag-aaral sa Singapore. Batay sa pagsusuri ng Philstar.com sa mga pampublikong marka ng PISA. Ito ay pinatunayan ng mga datos na nagpapakitang 3.4% lamang ng mga Pilipinong estudyante ang umabot sa level 5 na kasanayan sa pagsusulit, habang 30% ng mga mag-aaral sa Singapore ang nakamit ito. Ang pinakamataas sa anumang antas ng kasanayan sa maunlad na bansa. Ang antas 5 ay ang pangalawang pinakamataas na kasanayan na may mga markang 41 hanggang 48. Katulad nito, walang nag-iisang Singaporean na mag-aaral na kumuha ng pagsusulit ang nakapuntos sa pinakamababang kasanayan, antas 1, na mas mababa sa 6 na puntos. Samantalang ang ikatlong bahagi ng lahat ng mga mag-aaral sa Pilipinas ay nakapuntos sa antas na ito. Bukod sa Singapore, lahat ng ibang bansa sa Southeast Asia na sumali sa Creative Thinking Test, tulad ng Indonesia, Thailand, Brunei, Malaysia at Thailand, ay nakakuha ng mas mababa sa average ng OECD ngunit mas mataas sa Pilipinas. Pag-iisip sa mga mag-aaral sa labas ng kahon tinukoy ng PISA ang malikhaing pag-iisip bilang kakayahang gumawa ng produktibo sa pagbuo, pagsusuri at pagpapabuti ng mga ideya na maaaring magresulta sa orihinal at epektibong mga solusyon. Pagsulong sa kaalaman at maimpluwensyang pagpapahayag ng imahinasyon. Sa panahon ng pagsusulit sa 2022, ang mga mag-aaral ay binigyan ng 1 oras upang sagutin ang isang set ng malikhaing pag-iisip item sa 4 na domain, nakasulat na pagpapahayag, visual na pagpapahayag, panlipunang paglutas ng problema at siyentipikong paglutas ng problema. Halimbawa, sa isang halimbawang tanong, hiniling ang mga mag-aaral na makabuo ng 2 ganap na magkaibang ideya sa kwento ng pelikula batay sa isang visual prompt. Sa isa pang halimbawang tanong, hiniling sa mga mag-aaral na magbigay ng mga orihinal na ideya kung paano pagbutihin ang ramp ng wheelchair para sa mga gumagamit ng library. Sa website nito, ipinaliwanag ng OECD na sinimulan na nitong sukatin ang malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral dahil halos lahat ng mga bansang kalahok sa PISA ay itinuturing ang pagkamalikhain bilang isa sa kanilang inaasahang resulta ng mag-aaral sa sekundaryang edukasyon. Ang pagsusulit ay hindi naglalayong mag-isa ng mga individual na malikhain. Ngunit sa halip ay ilarawan ang lawak kung saan ang mga mag-aaral ay may kakayahang mag-isip ng malikhain kapag naghahanap at nagpapahayag ng mga ideya. At kung paano nauugnay ang kapasidad na ito sa mga diskarte sa pagtuturo, mga aktibidad sa paaralan at iba pang mga tampok ng sistema ng edukasyon, sabi ng OECD sa malikhaing balangkas ng pag-iisip nito para sa PISA.
At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? Comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV, nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.